Kapag medyo nanlalamig na o nagiging bastos na yung babae mo, ang isang bagay na dapat na ginagawa mo ay dinidisiplina mo ito o ipinapaalala mo sa kanya kung ano yung tunay na halaga mo bilang isang lalaki. Okay? At ang isang bagay na napaka-epektibo na madalas na ginagawa ko at tinuturo ko sa mga clients o mga estudyante ko na gawin para mangyari itong bagay na ito ay walang iba kundi yung ma-mind games sa mga babae nga natin na ito para mailagay natin ulit yung utak o yung emosyon nila sa tamang sa tamang sitwasyon o tamang kaisipan o tamang posisyon, okay? Dahil bilang leader, yan yung isa sa mga trabaho mo, okay? Yung ilagay sa tama yung naliligaw nilang kaisipan, okay? O naliligaw nilang emosyon. At ang isang bagay na epektibo na pwede mong gawin dyan ay yung kapag ganyan na nga yung ugali niya, tapos tumawag siya sa iyo nang hindi kayo magkasama, of course, kaya nga tinawagan ka niya sa phone, okay? Ang pwede mong gawin ay sagutin mo yung phone, okay? Tapos ilapag mo lang yung phone kung saan man, o kaya basta hawakan mo lang, tapos huwag kang magsasalita, okay? Kumbaga, ihang mo yung phone, sagutin mo yung phone, okay? Tapos huwag mo siyang kakausapin, manahimik ka lang sa background. Kailangan wala siyang maririnig na kahit sinong babae na kausap mo o ikaw na may kausap kang ibang babae during ng call na yon. Okay? Instead, ang dapat marinig lang niya ay kundi katahimikan, dapat yung background lang. Okay? Dapat walang kahit anong magkukumpirma sa kanya na nambababae ka. Dahil ang gusto kong mangyari ay isipin niya lang na may iba kang babaeng kasama. Tandaan mo, malamig na to at bastos na sa iyo. So, ibig sabihin hindi niya na nakikita pa ulit yung value mo. So, para tumaas ulit yung value mo, kailangan natin buhayin yung competition anxiety niya, okay? Para mas lalo na rin gumanda nga yung performance niya sa'yo, yung treatment niya sa'yo, yung pagsisilbi niya sa iyo, okay? So, kailangan natin gisingin yung competition anxiety na yan, okay? And also at the same time, kailangan nga rumispeto siya ulit sa value mo o sa halaga mo bilang lalaki. And para mangyari yun, syempre dapat alam niya na kaya mo siyang iwanan o kaya mo siyang palitan. So, para masabi mo yun sa kanya nang hindi directly, ang iparamdam mo sa kanya ay kaya mong kumuha ng iba o may ibang babae na pwedeng interesado sa iyo. Okay? Pero of course, hindi mo ipapakita ito sa kanya ng harapan at hindi mo rin sasabihin ito sa kanya ng harapan dahil pwedeng mag-backfire o gumanti naman ito sa iyo o hindi maging maganda yung resulta. So, ang pinaka-best way lang na pwede mong gawin ay yung sabihin na nating aningin mo lang siya o praningin mo lang o magsaksak ka lang ng paranoia sa utak niya o yung bagay na pwede niyang isip-isipin ba. Okay? At ang bagay nga na ito ay yung sinabi ko kanina. Pag tumawag siya, sagutin mo, tapos huwag ka magsasalita. Hayaan mo na siya magsalta hanggang sa mapagod siya o ihang niya na yung phone. Ngayon, pag hinang niya na yung phone, pwede ka mag-message sa kanya after ng ilang minutes. Okay? Mag-message ka sa kanya, let's say after 3 minutes. Okay? Tapos sabihin mo sa kanya, hi. Okay? Mag-reply ka lang ng hi. Okay? Wala ka ibang sasabihin, kundi yun lang after niyang ibaba yung call. Ngayon, pag-reply mo sa kanya ng hi at nag-respond siya sa'yo o kaya tumawag siya sa'yo ulit, wag mo na munang sasagutin. Okay? Instead, ang gagawin mo ay i-ignore mo lang siya, okay? Tapos after ng 4 na oras, tsaka ka ngayon mag-message ulit sa kanya, okay? Tapos ang i-message mo sa kanya ay sabihin mo, hello, kamusta? Bakit ka tumatawag? Okay? Tanungin mo siya ng ganon, okay? Ngayon, pagka message mo sa kanya ng ganon, syempre 4 na oras na yan, so praning na yan, di ba? Isip na ng isip yun, baka may aagaw sa'yo, di ba? So tataas ang value mo doon kasi isipin niya may ibang interesado sa'yo, di ba? Pre-selection, di ba? Tapos, may social proof din doon na, kumbaga, may iba pala talaga magkakagusto sa'yo. So, okay ka pala talaga, di ba? Kumbaga, kung di niya na naiisip yun, o nakalimutan na niya na may value ka, o may iba rin nagkakagusto sa'yo, o hindi ka pipitsuging lalaki, sa moment na yun, mapapaalala mo ulit yun sa kanya. Okay? And also, at the same time, tandaan nyo, gusto ng babae ang, mga activity na magbubuhay ng emotions niya, okay? Katulad ng mga love song o sabihin nating mga romantic movie, drama, di ba? Teleserye, di ba? Gusto nila yung drama eh.
tsaka emotional turmoil and mystery. So may mystery doon. Dahil sumagot yung tinawagan niya, pero hindi nagsasalita. Tapos after nun, may nag-hi. Sino yun? Diba? So mystery yun. Tapos may drama kasi maaasar yun. Magwa-wonder yun kasi mag-iisip na mag-iisip yun. Diba? Tapos pwedeng malungkot yun. Diba? So drama na naman yun. Kasi nga, isipin niya baka kaya ka ng babae o kaya mo siya pinagpalit, kaya mo siya kaya ka may kinikitang iba ngayon dahil may kulang sa kanya o baka may iba ka nang pinaprioritize na ibang babae at kaya ka siguro malamig na rin sa kanya dahil nga sabihin nating yun nga, may iba ka nga kasi, 'di ba? Actually, pwede mo ang gawin diyan bago mo gawin tong bagay na to. Pwedeng manlamig ka muna sa kanya sa loob ng 1 linggo. Okay? Tapos tsaka mo gawin to sa kanya sa ika-8th day. Para ngayon, isipin niya na parang, ang lamig niya na nung mga nakaraan na, tapos bigla-bigla nangyari to. So, positive, baka may babae to, baka dahil sa mga ginagawa ko, di ba? So, yun nga, mangyayari sa kanya, buhay na buhay ngayon yung emosyon niya, di ba? Dahil do sa bagay na ginawa mo. Kasi nga, mag-iisip siya na mag-iisip ngayon. Magwa-wonder ngayon siya na magwa-wonder. Mag-i-invest siya na mag-i-invest ngayon ng time, ng energy, ng emotions niya dahil dito sa bagay na ginagawa mo na to. Bagay na hindi na niya ginagawa kasi nga may problema na nga kayo sa relationship. Actually, yan nga din yung isang rason kung bakit nagkakaproblema na kayo sa relationship na actually bagay na, okay, kaya siya nagkakaganyan ay dahil din naman sa leadership mo. Okay, kaya nga gagawin mo ngayon tong bagay na ito para kumbaga mabuhay ulit yung emotions niya. Okay, para maging mas interesado at mas maging aakit o attracted pa siya sa iyo ulit. Okay, kumbaga i-refresh mo yung nararamdaman niya sa iyo dito sa bagay na ito. Okay, huwag kayong matakot. Hindi magba-backfire sa inyo itong bagay na ito. Okay, sigurado ako doon. Huwag kayong matakot, huwag kayong mailang. Gawin niyo lang ito ng maayos at maniwala kayo sa akin. Magiging epektibo ito at ito pa yung magiging solusyon sa relationship na patuloy na lumalamig o namamatay na mayroong kayo. Okay? Kasi nga, sa moment na ito, maaring minamaliit ka na niya o hindi ka na niya napapansin o wala nang bumubuhay ng emosyon niya kasi nga, siguro hindi mo siya nag-game na maayos o bumagsak ka sa mga shit test o nagpakabeta ka o naging simp ka sa kanya, kaya ngayon naging ganyan siya. Okay? Kaya nga babawiin natin lahat yun, pati ibang mga validation na nagawa mo sa pamamagitan ng pagsagot ng call niya, okay? Pero hindi ka magsasalita, tapos after nung call na yun, pag binaba na niya, magme-message ka sa kanya ng hi. Okay, ngayon iisipin niya ngayon yung kung sino yun. Okay? So ngayon, pagka tinanong naman niya, ito pala, importante to. Pag tinanong niya kung sino yung sumagot, okay, at sino yung nag-message sa kanya, sabi mo sa kanya ganito. Yung nag-message ako yun. Okay, yung nag-message ako yun. Okay, hindi ko lang kagad na replyan yung message mo kasi sobrang busy ko kanina. Okay, sabi mo sobrang dami mong ginagawa. Pero yung call, sabi mo, hindi ako yon kasi busy nga ako kanina, baka siguro kaya lang nasagot yung call mo, baka aksidente, o kaya sumagot yung phone automatically. Pero hindi ako yon. Baka yun ang rason, kaya wala ka narinig. So, well, pwedeng sabihin niya kasi na sino yung sumagot, hindi nagsasalita. Pwedeng sabihin ganon, okay? Kaya pwede mo sabihin na kaya wala ka narinig. Pero pagka ang sinabi niya ay sino yung yung sumagot lang pero wala siyang sinabi na hindi nagsasalita, of course hindi mo sasabihin yun kasi obvious, mahalata ka doon, 'di ba? Alam mo yung call kasi alam mo na hindi sumagot 'di ba? So ganoon lang, kapag sinabi niya sino yun, sabi mo hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo kasi sobrang busy ko kanina, pero yung nag-message ng hi, ako yun, and kaya hindi ako nakapag-reply kaagad. Pero pag tinanong niya, ba't di ka nag-reply kaagad? Well, actually hindi mo pala kailangan ituloy dire-diretso ka agad yun doon. Kumbaga, hindi mo naman kailangan sabihin na ako yun, kaya hindi ako nakapag-reply dahil ganon. Kumbaga, nag-explain ka kaagad. Hindi man kailangan maging ganon, okay? Kumbaga, mas maganda nga kung hindi mo muna i-explain, okay? Instead, sagutin mo lang yung tanong niya. Sino yung nag-message sa akin ng hi? Sabi mo, ako yun. Pag tinanong niya, ba't di ka nag-reply kaagad? Sobrang busy ko Unahin ko pa ba yun? Hi lang naman yung message ko. Anyway, kamusta ka na pala? Kamusta yung ginawa mo kanina? Ibahin mo na kaagad bigla yung kwentuhan. Okay? At maniwala ka sa akin, maaring sa moment na yun, ma-divert mo yung utak niya sa ibang mas importanteng bagay o sa ibang mga bagay. Okay? Kumbaga, maaring mailayo mo yung utak niya doon sa bagay na yun kahit paano. Pero maniwala ka sa akin,
sa moment na yun, naghihinala na siya sa'yo. Okay, mag-iisip na yun na mag-iisip, mag-uumpisa na yan magselos, mag-uumpisa na yan mapraning, at of course, mag-uumpisa na yan na baguhin niya yung sarili niya. Kasi nga sa moment na yun, magigising yung competition anxiety ng babae na ito. Dahil tandaan nyo, kailangan ng babae ng lalaki sa mundo para mag-survive. Kaya nga sila panay paganda o panay ayos ng sarili nila o panay papansin sa internet o sa paligid. Dahil nga, kailangan nila ng lalaki para mag-survive sa mundo. Dahil ang babae sadyang nilikha para maghanap ng lalaki nila na makasama sa buhay nila para nga mag-survive sila dito. Kaya nga weaker species sila at mas strong tayo dahil tayo yung prize o tayo yung mas maraming kayang i-offer sa table para mag-survive yung both parties o yung family o yung relationship o yung babae nga na ito. Okay? So, ibig sabihin ko is yan ang rason kung bakit nga, ilan sa mga rason kung bakit napaka-competitive ng mga babae pagdating sa paghahanap ng mate. So, kung napatunayan mo na high value ka, o nakita niyang alpha ka, tapos nakita niya ngayon na pre-selected ka dahil may ibang mga nagkakagusto o interesado sa iyo, okay? Tapos nga, yun nga, nalaman niya na may ibang mga babae yung maaligid sa iyo, so, kukumpit to. May kipaglaban yan. And kung may kipag-compete, kung kukumpit siya, okay? Then of course, ibig sabihin nun, nakikita ka niya na ikaw yung prize o nakikita ka niya bilang isang tao na may value o may mataas na value. Kumbaga worth it na mag-compete ako. Okay? So, kung gano'n ang tingin niya sa'yo at kumukumpit siya, then anong mangyayari sa babae na ito? Of course, magbabago siya. Ayusin niya yung pakikitungo niya sa'yo, mas lalo niyang gagalingan, o sabihin na natin maibabalik natin yung init ng relationship ninyo. Okay, maiayos natin yung pagiging bastos niya. Okay, madidisiplina natin siya. Kasi nga ngayon, matatakot na siya na baka maagaw ka ng iba. O diba? Hindi mo na kailangan disiplinahin pa, hindi mo na kailangan sabihin pa verbally. Doon lang sa actions mo na yun, mapapasunod mo na yung babae. Matter of fact, mas sumusunod ang babae sa actions ng isang lalaki kumpara sa salita lang nito. Okay, so kung magagawa mo mapatunayan sa kanya na talagang maraming interesado sa iyo o high value ka, o sabihin na natin kung mapaparamdam mo sa kanya sa moment na yun na pwede kang maagaw ng iba, then matataranta itong babae na ito talaga, mapapraning to. Okay, matter of fact, after nyo mag-usap, tuloy-tuloy pa rin siya mag-iisip na baka may babae ka. Okay, uhulihin ka niyan, maniwala ka sa akin, lalo na pagka magkasama na kayo, baka subukan pa niyang i-check yung phone mo. So, basta may lock yung phone mo o hindi mo naman bibigay sa kanya ito, then wala siyang makikita. Okay? And wala naman talagang rason para gawin niya yun kasi hindi mo pa naman siya shota. Pero kung shota mo siya o asawa mo na siya, then sabi mo na sa kanya na na wag niyang pakailaman yung mga bagay na na hindi niya dapat pinapakailaman, o sabi mo sa kanya na na ganito para hindi naman masyadong baka mamaya iba diyan gawing sabihin natin mismong yung sinabi ko na yun mismo yung gamitin na linya. Well, pwede mo rin sabihin sa kanya na gano'n. Sabi mo, naman ang pakailaman yan. Hindi naman yan yung mas importante. Ang importante ay magkasama tayo ngayon. Okay, pwede mo sabihin gano'n. O kaya, pwede mo sabihin sa kanya na huwag na natin pag-usapan yan. Pati ba naman yan, poproblemahin mo pa. Minsan lang kita makasama, bibigyan mo pa ako ng sakit ng ulo. Ikaw nga dito, di ba? Uluhin mo na lang ako, di ba? Gamitin mo na lang yung ulo mo sa ibang bagay, di ba? Gano'n na lang. Pero marami mga ways, marami mga salita, di ba? Sabi, mali ka dito, tabi ka na lang sa akin. Tapos, di ba? I-game mo na lang, o kaya magpaka-romantic ka na lang, o kaya pasubo mo yung daan mo pasubo, patabi mo sa'yo, kandungin mo, di ba? O kaya anuhin mo na, sabihin natin, painitin mo na, i-number 1, 2, 3, 4 play mo na. Okay, shoutout YouTube, pwede mo nang gawin na gano'n. Okay, so, yeah, basta ganonin mo lang. Kumbaga, hindi naman kailangan na aminin mo yung totoo o magsunod-sunuran ka sa kanya. Pero mag-ready ka, magtatanong yan, o kaya mag-iimbestiga yan. So, dapat alam mo rin yung gagawin at sasabihin mo. Pero maniwala ka sa akin, sa moment na yon kapag may nangyari sa inyo, mas gagalingan niya, mas magiging mabait na yan, mas magiging maasikaso. Kasi nga, maaalarma siya na pwede na siyang maagawan o mapalitan. Matter of fact, sa totoo lang, kadalasan lang silang pakialam sa lalaki, mas may paki sila doon sa babae na aagaw sa kanila. Kumbaga ayaw nilang maisahan sila ng ibang babae. Okay? Instead, madalas yan, makikipag-away yan, o makikipag-compete, o makikipaglaban yan para sa lalaki. Hindi naman dahil para sa lalaki, kundi dahil ayaw lang niya talaga matalo siya ng ibang babae. Ganon sila ka-competitive pagdating sa paghahanap ng mate. Okay? So,
Ganyan lang yung gagawin mo kapag lumalamig na. Well, marami namang ways. Marami mga game na pwede ko ituro sa inyo para madisiplina o para mabuhay ulit yung init ng relationship ninyo. Okay, pero ito yung isa sa mga pwede mong gawin. Kung mag-aaningin mo, pasukin mo yung utak niya. Okay? I-mind control mo siya. And maniwala ka sa akin, pag nagawa mo to na maayos, at nagagawa mo rin na maayos yung ibang mga game na itinuturo ko sa inyo, yung babae mo ay mananatiling attracted at interesado sa iyo. Okay? Na ang rason kung bakit siya ganyan ay dahil sa taas ng respeto nito. Good luck!